Okay, good evening po sa lahat. Okay, mayroon po tayong debate ngayong gabi. Pero kapag paumanhin niyo po, ang lingwahe po na gagamitin ay ako sa ay Bisaya po. Okay. Ito po ang debate ng Missionary Baptist Church versus Roman Catholic Church. Okay, ang kanilang tema po patutunayan na ang Romano Katoliko ang simbahan na itinayo ni Kristo base sa Biblia at referensya. Okay, sino ba ito? Abraham. Okay, good evening, Brother Abraham. Oh, magandang gabi, Asian. Yes, bro. Magandang gabi sa'yo dyan. Kumusta, bro? Ikaw ba? Okay lang din naman, bro. Okay lang. Ito, no? Ano nga ba yung dati mong pangalan, bro? Si Karoan. Oh, yun. Kumusta yung debate nyo ni ni Waray? Wala si Waray, panay iwas sa tanong. Oh, doon talaga si Waray. Pagbigyan mo na. Okay, good evening, Brother Pastor Romel. Invite nato si Pastor Romel. Okay. May tayo ngayon, bro. May debate dito, pero mga kaibigan ko itong mga dito lang, Bisaya yung lingwaheng gagamitin. Good evening, Bro Romel, Pastor. Oh, may gabi po, Bro Sean. Okay. Okay na imuhang TikTok? Ha? Okay na imuhang TikTok? Oh, okay ra ni siya. Ako kung kaatbang nga to, kay mo pa'y paghimo niya ganina. Ako pampasin niya ng link. Okay, sige. Paabot-aboton lang sa nato. Kining... kuan siya, kanang nanihapon siya kadali. Ano siya, manihapon siya ko kadali. Sige. Okay ra. Paabot lang sa ta. Shout out sa kuan. Sa tuang mga higala sa TikTok. Ano naman talaga yun, Karuan, Bro Abraham? Yung, yun si Waray? Brother. Hindi malalim yung... Brother. Oo, tama. Hindi malalim yung argumento niya. Yung sa kanya lang na may mabasa kahit anong translation. Sabi ko nga nung debate namin, pinagbigyan ko na lang. Sabi ko kung iipitin ko ito, baka mahirap na. Si Waray kasi, nung tinanong ko siya sa unang lapag niya, ayon sa 1st century, may nakasulat ba doon na Ecclesia Apostolica Romana? Nag-objection eh. Objection kasi pag yung One Holy Catholic Apostolic hindi naman talaga yan mababasa sa Biblia. Yun din yung tema namin, yung tema nyo. Yun din yung tema namin. Sabi ko, na lang siguro ito, ko na lang. Kumbaga, hindi na yung malalim talaga kasi Biblia lang yung ginamit niya. Sige, pagbigyan ko na. Na ako masyadong giniba doon kasi matagal nang giba eh. Naman talaga yun, bro, yung One Holy Catholic Apostolic. Nasa Nicene Creed kasi yun. Yun yung
Yun yung yun yung credo na create after during the Council of Nicaea. At saka nadagdagan yun nung diniklara na yung Holy Spirit against doon sa mga Macedonian ng Cappadocian Fathers, yung Trinity na kabilang doon sa iisang Diyos. So co-equal, yung tatlo co-equal para sa Nicene Constantinopolitan Creed. Malalim yung kasaysayan ng Oo, sobrang lalim yan. Ang dami Sila- kasing ang daming Antonis Father. Silangan at Kanlurang Katoliko. Ano pa ibig sabihin ng MBC? Missionary Baptist Church, Brother Pix. Shout out sa'yo, Brother Pix. Magandang gabi sa'yo dyan. Kumusta, bro? May debate ba dito ngayon, Asian? Yes, bro. Oo, ito si May pan sa lab, may pan sa may. may dyan. Piso ba mo? Sa inyo ano ko, papalitan ko sa ipon. Ganon lang din yung bro, Ay, yung tema nila, ano ba? Dampay ka dama. Patutunayan din na ang Roman Catholic, ang simbahan na tatag ni Kristo base sa Biblia at mga referensya. Ano lang ito, true church yung yung diretsong yung tema. Kumbaga true church. Missionary po ba kabilang si Pastor Dino? Si Pastor Dino Bible Baptist. Mission yung naman iba naman yung pangalan, Brother Pix, nung missionary. Okay, shout out John Tolentino. Sino bang kalaban na RC, bro? Ancient. Yan. So ibig sabihin, kuya, hindi kayo osas kasi si Pastor Dino osas di ba? Hindi ako wasas. Depende 'yun sa pagpapaliwanag nung depende 'yun sa pagpapaliwanag. Mayroon kasing sa alam ko kay Bro Dino, mayroon siyang pino-point out doon sa posisyon niya sa usas. Di ba si Pastor Joben Baptist din? Kasama niyo si Pastor Joben o iba pa si Pastor Joben? Hindi, Brother Pix, hindi ako Baptist. Akala ko Baptist kayo. Maybe ayun, matagal na kasi kami magkakilala diyan sa Akala ko isa sa inyo makikiharap sa RCC sa debate na yan. Ito sa Suginli ko si Pastor Romel. Siya ngayon yung negative side dito sa tema. Bali, para makikinikinit ako, gagamitin na naman ng Roman Catholic Church dyan yung apostolic succession na yan na walang katapos ang apostolic succession ko, no? Yun ang nakikinikinit ako kung gagamit ng Biblia at mga referensya. Hindi naman talaga yan maiwasan, bro. Mayroon talaga yan isisingit yan yung apostolic succession. Apostolic succession. Yung Biblia. Ganun lang naman. Hindi naman bago yan sa atin, yung argumento na yan. Oo nga Pero meron ako na research na kailan lang
Kung tutuusin, hindi pala ang Roman Catholic ang talagang may karapatan sa apostolic succession. Hindi. Kumbaga, sila ang unang sulpot, pero hindi sila talaga ang apostolic. Oo, mayroon din kasi silang mayroon din silang pagpapaliwanag diyan tungkol sa kanilang mga history. Mm. Paano ito nangyari, bakit mayroong ganito, bakit Oo. Marami Maraming yan. butas dyan, kumbaga. Yung kung titingnan kasi natin yung kasaysayan ng Silangan at Kanlurang Yan na nga, oo. At saka Sila, Lorang. tungkol dyan sa mga council, mga Great Schism, mga Nagkaroon pa pala dyan bro ng tiwalagan. Mas naunang itiniwalag itong isa. Yung isang bishop ng Rome, unang itiniwalag. Palibasa, sikat tong bishop of Rome na to. Marami siyang naging kapanalig. Itiniwalag din niya, yung nagtiwalag sa kanya. Ganun pala nangyari dyan. Sa ano na yan. Asan ba bro? Yung bishop o ba no? Bishop Hindi, kasi of Rome. nga, Anong taon? Kasi ganito yan. Ganito ang nila sa succession, di ba? Ang unang Bishop of Rome is si Saint Peter daw. Yung sabi nila, si Saint Peter daw ang unang Bishop of Rome. Bagamat wala sa Biblia. Ngayon, merong time sa kasaysayan ng buong Catholic Church sa buong Catholic Church. Etong obispo o Bishop of Antioch itiniwalag yung Bishop of Rome. Hindi si Apostol Pedro yon. Yung mga humaliling Bishop of Rome, isa sa mga humaliling Bishop of Rome kay Apostol Pedro. 'Di ba? Yun yung papa nila ngayon, yung mga Bishop of Rome. Itiniwalag nitong Bishop of Antioch ng Antioquia. Yung Bishop of Antioch, ito yung Eastern Catholic. Pero Bro Pex, ano ba yung taon na tinutukoy mo diyan sa Mga nasa yan, 900 something to 10. Diyan nga nagsimula yung Great Schism na sinasabi nila. Diyan nagsimula yun. Oo. Okay. Ano siya? Hindi siya anong tawag nito? Yung Great Schism kasi sa 1054 ano siya? Yung gumawa ng letter noon na yung excommunication letter na pinaskil doon sa Sophia Basilica. Si Cardinal Humbert kasi yun Yung may kasama pa siyang cardinal noon, nagpunta sa Constantinople at iba pa yun. Oo. Yun, malapit na doon. Nasa mga ganun pala. Totoo. in-excommunicate nila si Cerularius. Bishop of sino ba ito? Brian. Bishop of Rome nga. Basta unang in-excommunicate, yung Bishop of Rome. Palibasa, itong Bishop of Rome, maraming kapanalig, di ba? Maraming kumbaga, sila mismo, kasi nga maraming kapanalig, yung nag-excommunicate sa kanya, in-excommunicate din niya. Oo. Tapos, para masolusyonan, kaya nagkaroon ng yung ecumenical council na sinasabi. Bro Pex, sandali lang Bro Pex Pastor Romel, kani ba si Mark Bryan ang imuhang kuan? Ang affirmative? Wala siya, safety. Okay. Bro Mark Bryan, kumusta? Murag layo man ka sa imong cellphone. Hinay man. Hinay ba? Di matungog yung tingog. Dili na kana. O kana murag ni kusog-kusog na. Okay. Dili makita itong nauna. Pwede. Sige na. Dili siya makita pero kung i-open mo imong camera, makita siya. Karon pa magkukunag ko na ning TikTok. Oo. Diri namin namalhin kay pangit namang Facebook gud. Pangit na yun. Wanay ayaw. Pwede ra duha ka account ra kasagaran makasud. Kanang ikaw ra og imo pasudlon ba? Oo. Hindi mo open ang camera. Adara. Hindi lagi na. Hindi mo open na. Asa man to star? Lera. O sama ni siya, Pastor. Ano lang ni siya, bro? 1 round?
Okay ra madungog ra man kaya akong tingog no. Pareho ra gyapon bro sa ato na andan para dili kayo dugay. Pwede na to mangyon ta ko bro kung okay sa inyo ha. Unsa man? Kaning pwede na to ang atong presentation. Pwede na to 15 minutes. Pagpabarog. Pagpabarog. Oh, way problema, 15 Oh, minutes. nya. Cross examine na to 10 minutes. Nya. 10 minutes. Okay na 10 minutes? Bro, Romel? Mo kira. Kung okay kang Pastor Romel, okay ra ang tanan. Way problema kay siya may affirmative goal kinahanglan po taas siya sa pagpabarog. Dilagi mo open akong kamera. Dilagi mo open akong kamera, bro, no? I-click ang imuhang kuan bro, i-click ang imuhang profile diha, i-click ang imuhang profile. Dili man? Oh, gi-click na ako, dili jud siya mo kuan. Open. Dili mo open na siya. I-click lang ang imuhang profile din Kaya lang bro, mag-leave sa ko ba para testingan ako basig na problema kadali lang ha. Okay, sige. Tinaw man imong signal. Hindi man siya. Ay, kuan lang ako ang gamiton diyan eh. Okay. Pwede ko kasuway ni Bro Sean ba mag-live ba ning TikTok? Oo, kung mag-live ka diri inuras halos anaga ni mag-live diri nga katong INC. Sus tulog ako nag-live. Tulo kadlaw? Oo, tulog ako. Grabe agad. Si Live and video. kinsa ganito. INC You can go live video. Video daw. Guys, you can go live. Taas sa pag-live, no? Ko guess. Kinahanglan siya guest. Hindi siya ma-open. Pwede ka makasulod diya. Try dog sulod ko. Hindi, try na akong sulod ha. Magkasulod ako isa ka uban bro. Basig og ma-open akong kamera. Di siya ma-open. kira kana. Mao ni si Kyle. Wala pa. Ayo. Sige, Sa kuha, okay. Sa kuha mo. Kaya na sa mga dili. Kaya ito gamitin mo. Yawa na. Kuya ka? Hindi lang kakil lang ko musulod bro kay O sige lang, okay lang. okay na sa ko? Basta lang na Okay na. way problema na siya basta lang na madungog ang tingog mao na dito gani sa Facebook nga mura na tagradyo. Mas tinaw pa nagtingog, no? Mas nindot diri sa kuan manggot TikTok kay klaro kayo ba. Dili na po dong. Yung kamera ba? Ang tingog. Dili ka ma problema. Bro, Mark, kanang mao nang gamiton nimo nga account? Oh, okay na bro. Kanira kay namo ko ligo ko diri nga. Kanang kusog murag hinay man ay muang tingog. Kusog daw ang volume. Ato na mo ya, okay lang ko kamera. Iya, okay lang. Wala ko kamera bro. Hinay ang tingog. Base sa cellphone na niya. Microphone ba? Nay gusto mo sa kadiri. All pags. Okay, sino ba yun? All pags 1097. Magandang gabi. Mayong gabi, Pastor Sineresa. Okay. Kaila siguro na mo ni Bro Romel. Kuha na. Sister ni Risa siguro na. Oo. Sige. Okay kaning brother, all pags naman ko'y diskusyon karong gabi
kung pwede makamute lang sa siguro ka, pero diha lang ka sa taas po okay ra. Kay para dili matandog ang atuang diskusyon. Sige bro. Oh, pero medyo hinay ang imuhang kuan, ang imuhang audio. Ay. Oh, ikaw ba yang affirmative dapat tinaw ang imuhang kuan, tinaw ang imuhang busis kay para maklaro ang letra por letra. Nanay. Nanay, ay! Okay, shout out. Sino pa ito? Brother Albert, FD Boy, Rene. Shout out sa inyo dyan at magandang gabi. Okay, BRB muna ako bro, Ancient. Okay, brother. Bro, okay ba Caro. kamera no? Okay ba yung kamera? Basta Ignas na, basta kung anong tingin mo. Mag-off lang yung mic para maklaro. No, akong kuan bro, akong tingog. Kisa kini atong moderator bro. Unsa? Ako na si Bro Sian eh. Ay, ikaw ni bro. Bro siya? Bantog ra bro, familiar na ko ang tipo. Usa. Automatic na. Kuha naman na kaning murag diri naman jud ang ang posisyon ani sa moderator. Asa man to kung bullpen diri. Okay ra siguro may kamera eh. Okay ra siguro way kamera pero hinay mo tingog. Bro Brian. Kani bro, kani. Tingog na. Okay na. Tinaw na siya. Ano man to? Insa may gibuhat nimo? Asa karon naman sa ko ang cellphone sa kong atubangan niya. Murag giduol lang ako kung baba cellphone. Tinaw na ron. Magi malibat ta ni sigdul it sa tong baba ng cellphone. Di, i-try daw bro. Ang imuhang volume, basig ang imuhang volume sa imong audio. Volume. Problema. Okay man siya. Katamo ko na akong cellphone, isa, tabagat to na akong sibo. Nakuan to. Nagbong. May nga na dyan na basta maagbong, nanay diferensya. Mura Naguba. nagtawag. Nya kanya akong cellphone ni gamit sa akong asawa ni. Basig na lisa siguro tuod to imong cellphone. Nya tatag mga hilot bro. Oh, kinahanglan tog budget. So, unsa man? Magsugod ta? Okay bro. Nya. Nya mo to bro, mangyo ko. Maayo siguro nga 15 minutes atong presentation na to. Nya sa cross examine lagi punta sa 10 minutes. Oh, way problema. Naman ko'y magbutang man kog oras. Kung okay ka bro Romel, pero kung di okay, okay ra pud sa ko. Way problema na. Mas mayo Okay, po 15 minutes mo kay kuan man kanang kinahanglan nigtas-tas nga oras kay what shorts man siya. Una nga hangyo lang ni ako. Way problema na kay ikaw may affirmative. Imuha man katungod ang pagpamatuon. Malagi. Nya kung muhinay akong tingog bro kay di man ako maklaro diri nga kasi plastada kay di man ako makita akong kamera. Kung hinay akong tingog kay ikuan lang ko. Ingna lang ko. Na may moderator na to. Okay. So kani bro, okay man kani, madungog man kani. Bro, Okay, okay, okay. Okay, Klaro maayo. na. Oh, loud and clear. Ayo. Dahil lang bro kay. Nya, ansa man. Sugod na ta. Bro Shan, saman. Okay, start na tanong. Okay, maayong gabi sa tanan. Magandang gabi sa lahat. Ito po si Brother Sian, Ancient Order. Mayroon po tayong magaganap na friendly discussion ngayong gabi. Ang affirmative po natin ay si Brother Brian, isang Roman Catholic Church, Catholic Faith Defender. At ang negative po nito si Brother Pastor Romel ng
Tawag nito Missionary Baptist Church. Okay, ang tema po na kanila pong pinasinangayunan, patutunayan na ang Roman Catholic ang iglesia na tatag ni Kristo base sa Biblia at referensya. Okay, ano lang? Nahilo man bro, sa problema. Okay, bro, sa dili ta magsugod, ako ang hangyoon ang affirmative sa pagampo. Okay. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang iyong pagbuot din sa yutag mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan luwas sa kami sa dawtan. Amen. Himaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami nga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan, anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Mayong gabi sa tanan, no? So magbisaya na lang ko kay Bisaya man tayo. Pagbigyan niyo muna ako mga kapatid kasi nasanay na tayo dito sa TikTok na Tagalog. Okay, magandang gabi sa lahat. Babasahin ko po muna yung rules natin. Tagalog ito kasi galing pa itong DivCon. Ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 seconds. Okay, 20 seconds lang. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Okay? Kung categorical ang question, kailangang sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag nang hindi lalampas sa 20 seconds. Okay, wala na ito kasi wala nang rebuttal. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon inindig ng affirmative or negative side at wala nang rebuttal. Okay. Ang debater na makatanggap ng 3 warnings mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Mabawasan ng 1 minuto ang kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang itatanong naman Number 7, out of topic are not accepted. No side comment. Number 9, no unpro attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect and moderator decision. Moderator decision is always final. Ito lamang ang literal na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. Okay? Namoy challenge, bro. Challenge question. Ako di ko mag-challenge bro. Ambot si bro Romel. Ako sa Okay. ako dili ko. Okay. Depende rin sa affirmative. Kaya siya may mo pamatuod. Okay. Since wala challenge question, so doon lang tayo sa 15 minutes na stand ng alternative at 10 minutes na cross examination. Then parehas din 15 minutes sa negative at 10 minutes na cross examination, then 5 minutes Excuse me. pagpapasalamat. Okay, uulitin ko po ang tema po na pinagkasunduan ng dalawang panig. Patutunayan na ang Roman Catholic ang iglesia na tatag ni Kristo base sa Biblia o mga referensya. Okay, sa Bisaya, pamatudan ng Romano Katoliko, mao ang simbahan nga tinukod ni Kristo base sa Biblia o mga referensya.
Okay, magandang gabi sa lahat. Magsisimula na po ang 15 minutes ng ating affirmative side. Okay, 15 minutes. I-set ko. Brother Brian, magsugod ang imuhang oras sa dihang musugod ka o ba? Yeah, bro. Salamat bro. Okay ra bro. Okay rang tingog. Yes, bro. Loud and clear. Okay, Go ahead. salamat. Maayong gabi pag-usab natong tanan. Maayong gabi pag-usab natong tanan. Og labaw sa tanan, maayong gabi sa atong Dios Amahan nga naminaw natong tanan karon, no? Og isip affirmative side karong kagabion akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod sa atong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. No? Og unsa may akong among gikasabutan sa maong basihanan mao ang Biblia ug ang mga standard nga mga referensya. No? Mingon tag standard reference so gituuhan giuyunan nis kadaghanan. Atong basahon ang Matthew 16:18, no? Matud pa ni Jesus Christ diha nga nagtukod siya og pundok og mingon siya, busa ikaw Pedro og ibabaw nining busa ikaw Pedro. Ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan or katawhan or pundok or iglesia o bisan gani ang gahangaan, bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini, no? Una giingon sa tong Ginoong Hesukristo kung atong subayon matud pa diha nga usa sa timailhan ug lig-on nga basihan ang nakapatinuod di ay sa simbahan diin nagikan sa maong magtutukod sa simbahan, walay lain kundi ang Dios, no? Og dili kay ang sinugdanan tao, pag sinugdanan gay tao, subuti pasabot, dili na maoy tinuod nga simbahan nga gitukod di Ginoong Hesukristo kundi dili kompetensya na, no? Simbahan nga gitukod sa tong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Kay buhat 17:24, ang simbahan nga tao ang magtutukod dili gayud na puy-an sa Dios. No? Og kung atong subayon ang Matthew 16:18 to 19 ngadto sa 20, ingon diha, bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini, subuti pasabot walay pagkawala kung kanus-an niya gitukod. Kung natukod niya ni ug kung kanus-an niya gisugdan nga diin iyang tukuron ang simbahan, so dili gyud ni mawala, no? Dili gid ni mawala. Muna kung dunay simbahan nga kalit lang misulpot karon, subuti pasabot usana sa timailhan nga kanang simbahan na dili mao ang tinuod nga simbahan kay mahugman nga nawala kadali nya mitungha og pinakalit, di ba? Nya wala may pagkawala sukad pagtukod niya, no? Muna nga klaro nga ang nakapatinuod sa simbahan mao magtutukod sa simbahan, og ang nakapatinuod sa simbahan diin mao ang sinugdanan sa usa ka magtutukod, siya ang sinugdanan nga diin napundar ang usa ka pundok. Kung tao ang nagpundar, subuti pasabot dili na iya sa Dios nga simbahan. Unsa man day ingon sa Lucas 24:47, matod pa dinhi nga kinahanglan ang pagsangyaw sa maayong balita magsugod sa Jerusalem. So tataw og tin-aw kaayo gipasabot sa Lucas 24:47, ang pagsangyaw sa maayong balita magsugod dito sa Jerusalem, no? Ug unsa may basihan nato nga diin ang akong pamatud-an karon nga simbahan nagsugod dito sa Jerusalem? Una, mugamit ta og referensya, no? Nganong mugamit man tag referensya? Dili lang kay mugamit ko tungod kay maunay basihan sa debate, kundi mismo ang Biblia nagpaila nga ang referensya, ang sulat sa kasaysayan kinahanglan nga ato gyud ang basahon. Unsa may giingon sa Biblia sa Hope 8:8 the Living Bible Version? Read the history books and see. So tataw tin-aw kaayo at kinahanglan mubasa gyud eta sa gitawag nato history books, no? Mubasa gyud ta og gawas pa ni ana, di lang kay sa Hope 8:8 ang nag-ingon ana. Isaiah 41:4 nga nag-ingon, kinsay naghimo niini, kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo nga diha na sinugdan ug anaa sa katapusan. Tin-aw kaayo nga diin ang Dios di ay ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Gimudo
dili sayop nga mogamit ta sa iyong standard referensya, kay ang standard reference nga akong gamiton karon gitagaag pagtugot sa Biblia nga kinahanglan ato gyud ning gamiton, ato gyud ning tuuhan, no? Dili lang kay gamitan base sa among debate nga gamiton ni, kundi mismo ang Biblia mao naghatag pagtugot niini. Og gawas pa niya na Juan 21:25, wala tanan nasulat ang tanan nga mga maayong gibuhat ni Kristo, nakabantay ta usa sa gibuhat ni Kristo mong pagtukod sa simbahan sa Matthew 16:18 nga wala niya nganli. Mabitaw dunay debate karon nga hitabo, no? Aron masuta nato kung unsa gyud tinuod nga simbahan, no? Unang dunay debate nga hitabo kay wala man nganli ni Kristo. Opan kay wala man nganli ni Kristo lagi kay sa Matthew Juan 21:25 wala man nasulat tanan. So ang hubot suotso ang Biblia, nangita ang Biblia nagpasabot di naghatag pagtugot nga didto nato ni masabtan sa gitawag nato nga mga standard nga mga referensya nga nag-ingon. Usbo nako Lucas 24:47, kinahanglan ang pagsangyaw sa maayong balita magsugod dito sa Jerusalem. Ang pangutana, na ba tayo magamit nga mga basihan karong gabi una nga diin ang Roman Catholic Church nagsugod dito sa Jerusalem? Naa, atong basahon ang The New Books of Knowledge Encyclopedia page 281. The history of the Roman Catholic Church began in upper Rome in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit they had promised to send them from heaven. They had on which the Holy Spirit came down and considered. So tinaw og tataw kayo nga diin sa maong kasaysayan nga akong gigamit karon, which the Holy Spirit came down and considered the birthday of the church may be described the society that Jesus founded. So unsa daw, the history of the Roman Catholic Church began the upper room of Jerusalem. So tinaw kaayos ang gipasabot sa Lucas 24:47 nga ang pagsangyaw sa maayong balita magsugod dito sa Jerusalem, ug diin na pamatud-an sa history nga nagkauyon gyud ni nga ang Roman Catholic Church nagsugod gyud didto sa Jerusalem, no? Tinaw kayo og gawas pa ni ana daghan patag magamit yang student learning encyclopedia nga matud pa dinhi, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. There were no separate sects or branches of Christianity as they are today. The word Catholics means universal. All Christians for the first 1,000 years were members of the Catholic Church. So, klaro kayo nga ang tanang Kristiyano sakop sa simbahang Katoliko. No, nga mo akong gipamatud-an karon, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of one religion. No? Gawas pa ni ana. Glorier Universal Encyclopedia Volume 5 page 106 ang sayos do. Catholic Church, Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Unsa daw? Catholic Church, Greek Catholicos or universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. So klaro kaayo nga way laing magtutukod sa simbahan si Jesus Christ God matod sa Biblia ug sa mga referensya, no? Niya pa gyud The New Encyclopedia Britannica Volume 8 page 644. A Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of the Apostles in the 1st century AD. Niya pa gyud The Encyclopedia International Volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine nature. So kung daghan kong na-present karon nga mga basihan nga diin makapamatuod nga ang Roman Catholic Church nagikan didto sa Jerusalem nga diin gisulti giingon sa Lucas 24:47 nga kinahanglan magsugod ang maayong balita, no? Ngadto gyud way lain kundili asa daw sa Jerusalem. Ug tukma sa akong gibasa nga ang Roman Catholic Church founded
tinukod sa atong Dios nga si Ginoong Jesucristo ug diin na pamatud-an nga mao dinhi ang simbahan nga nagsugod didto sa Jerusalem. Basis sa mga bises nga akong gigamit karon nga mga standard nga mga referensya. Bisan gani atong Pilipinas, no? Kaya Philippines man akong katbang si Bro Romel nagpamatuod usab. Philippines, a unique nation by Gregorio Saide and Sonia Saide, page 122. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Tinaw ug tataw kaayo, no? Ang mga standard ng mga referensya nagtug-an diin wala nganli sa Biblia, pamang Biblia ni hatag pagtugot nganhi sa mga bises nga akong gigamit karon standard referensya mo nang angayan tang mutuan og gawas nga nagpamatuod ang mga standard referensya mismo ang mga nagkalalaing mga pundok nitabang na pod sa pagpamatuod sa katinuod sa simbahang Katoliko. Ni ay sulat sa The Ministry Official Magazine Sabadista, page 9. Sila nag-ingon na niya, the Apostolic Christian, the ancient Catholic Church established by Jesus Christ. No? Apostles, and she became Roman Catholic Imperial State Church. No? Dili lang kayong Sabadista nagpamatuod. Ang Iglesia ni Cristo po nagpamatuod po. Di man ni kauban na mo, pero nganong nitabang na nagpamatuod. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. No? Tinaw ug tataw kaayo ang igsoon. No? Di na pagyod, The Boys Prophecy Volume. Matod pa dinhi nga oo, no? Ilahagya po ning sulat mga laing relihiyon. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia, kini mao'y usa ka kamatuoran nga walay masuwayong mga protestante bisan pag itun-an niya nga madasigon sa pagtuon sa Biblia kung siya magpatalinghog sa katarungan mahimo nga pamatud-an pinaagi sa balaang kasulatan. Tuod, Katoliko ang matuod nga iglesia. The Religion Book, page 334. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Napagyod, Merriam-Webster Dictionary. Unsay giingon, a member of a Christian church tracing its history, Book of the Apostles, a member of the Roman Catholic Church. So tinaw ug tataw ug klaro kaayo nga napamatud-an ako nga ang Roman Catholic Church mao gyud ang tinukod nga simbahan sa atong Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Og kani akong kaatbang karon nga Baptist Church, no? Mismo ang ilang ilang mga history nga gitawag nila ila mo jud gigamit, no? Kaning Baptist History by John T. Christian, volume 1, page 356. John Smith is properly regarded as the founder of the Baptist Church. So, karo kayo, napagyod. Ilahagya po ning basahon, ilaning libro, A History of the Baptist by Thomas Armitage, page 397. In 1609, John Smith baptized himself upon a confession of faith and then baptized Hilwis and the rest. This was the first Baptist Church. Mao gid ni ang sidudanan, no? Siya gid ang sidudanan nganong natukod ang simbahan nga Baptist Church. So, tukma sa giingon sa buhat 1724 nga ang simbahan nga tinukod og tao dili gid puy-an sa Dios. Og sa kung atong subayon, sila ang simbahan nga mitungha og kalit unang Juan 1:17-18 matud pa diha kaaway ni Kristo ang simbahan nga mibulag sa iyang pundok kaniadto. So kung moingon tag mibulag subuti pasabot dunay kagikan. Ang kagikan mo'y tinuod nga simbahan. O ang mibulag kaaway ni Kristo. Mibulag man gyud ni ngano man kay sa 1609 man nagsugod matud sa ilang mga libro, no? Sila may nagingon ani. So mismo ang ilang libro nisulti na nila sa kamatuoran, no? Nga ang ila di ay founder way lain kundi kinsa daw si John Smith, usa ka tawo. Nya ko atong subayan ng Mateo 16:18, si Kristo Dios nga nagtukod sa iyang simbahan. O ko atong subayon silang libro, si John Smith magtutukod sa simbahan nga Baptist Church, no? Subuti pasabot kompetensya si John Smith sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Ano man, ang nimo kompetensya kay matod ni Kristo usara ang simbahan nga iyang gitukod, giaprubahan ni Apostol Pablo, Episo 4:5-6, apan dunay usa ka pagtuo, usa ka Dios ug usa ka bunyag. So kaning Baptist Church
Doon na po siya iyang usa ka pagtuo ug ang iyang pagtuo nagikan sa pagtulunan sa ilang founder nga tao nga way lain mao si John Smith. Tao, usbon ako, buhat 1724, kung imong simbahan, tao ang magtutukod, walay Diyos nga magpabilin ni ana. Walay presensya sa Diyos nga mapuyo ni ana. Nga naman, tungod kay kaaway ni Kristo ang mubiya sa iyang pundok. No? Natural, kaaway jud. Ganong nahimo mong kaaway? Aw, nagtukod-tukod man siya kayang reliyon. No? So kung magtukod-tukod siya reliyon, subuti pasabot, nakikupitin siya siyang Jesus Christ. Di ba? Nagpitin siya Jesus Christ. Muna nga, karong kagabion na, no? Akong napamatud-an gayod, dili gikan sa akong laway ha. Dili gikan sa akong kaugalingong pagsabot, kun dili gikan sa mga lig-on nga mga ebidensya, nga mga bugat nga mga istoryan, no? Og usa pa wala pa istoryan sukad nga nakaingon. Na ang Okay, Roman Catholic time's up. Church tinukod og tao. Maayong gabi dalaygon ng Dios. Time's up. Okay. Daghang salamat, affirmative side, Brother Brian. Salamat po. Okay. Sa dili ta magdugay. Tapos, question, sa cross-examination sa negative side, ngadto sa affirmative side, base sa iyahang Excuse me. iyahang tema. Okay, Pastor Romel, ready na ba ka? Ay, ako sa iyo open ang camera, bro. Okay, ready na, bro? Okay. Mao ni siya ang ato ang timer dire. Ako lang ang mukha na ni. Ako lang ang mo. Okay. Magsugod ang imuhang 10 minutes cross-examination, Brother Romel. Sa dihang musugod ka pag pangutana ngadto sa affirmative side. Go ahead. Okay, unang pangutana, bro Brian, what is church? Church, ang church sa simbahan, kung arita sa iglesia, katawhan, simbahan, no? Una nga ang simbahan dunay duha ka kahulugan, believers of God o kining gitawag na tog house of worship. Una kung moingon tag church, dili siya kompleto. Kung Next question, moingon proceed. ka nga tao, moingon dili kompleto. Sa kay ako nang pangutana. Matod mo nga ang church. Isa bro. Pila day ka minuto atong tubag, di ba 1 minute man? Dili siya 1 minute, 20 seconds. Sikan sa day, okay. Kuha lang Di ako ni siyang i-extend 30 seconds. O pwede to 1 minute bro, murag alanganin mata. Dili kay 10 minutes ramang gud ang ato ang examination. Okay. Oh, so mahulog din 15 minutes ang ato ang unsa ni ang presentation. So kung 1 minute pulo ra ka pangutana. Sige bro. Sige. At 30 seconds lang nako ni siya. Okay bro. Okay, bro. 30 seconds. Salamat. Para Okay, next question, proceed. Asa bro, kanila bro. Okay na bro. Okay, matod mo ang church, ecclesia, Greek. Mo yun ka ba nga kanang ecclesia ang meaning ana called out assembly? Yes or no? Tubag. Dili ko muuyon sa imong pagpasabot. Kung dili akong giuyonan, akong giingon ganina. Unsa may giingon ako ganina? Ang church, ecclesia, katawhan, simbahan. Ug ang akong gipamatud-an karon, ang simbahan ni Kristo, dili lang kay ang mga iglesia. Daghan mo iglesia karon, daghan mo katawhan. Muna akong gipamatud-an ang simbahan nga matuod, nga mao ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Next question, proceed. Kanusa natukod ang simbahang Romano Katoliko sumala sa Biblia ug referensiya? Tubag, matod pa din ni sa verse nga, matod pa din ni sa akong gamiton nga encyclopedia nga gitagaan ni mog pagtugot nga natukod siya bro. Dara, the first 1,000 years after the death of Jesus Christ. Matod pa ninhi bro nga ang Roman Catholic Church bro nagsugo dito sa Jerusalem sa 1st century. Wala tubag simpong na bro. Okay. Next question, proceed. Matod pa rin na libro din ni Sige Soker. pa bro. Matod pa ni Soker diri Wala isa. nga ang kahimpitan sa pagkatao sa iglesia sa Ginoo nahitabo sa tuig 33 AD sa panahon ng Pentecoste. O ito ba ni o sayo?
Tubag, uyon ko na bro. Nga naman, kay matod pa sa gamiton nako karon nga mga referensya, first century, og nakabantay ka ang 30 to 33 sakop sa first century. Di modo ang simbahang katoliko sa pagpasabot nga natukod po sa 33 AD, wala masayop kay 33 AD sakop sa first century. Mo na tubag sa na. Okay. Next question, proceed. Kay ni Oyon man ka nga ang pagtukod sa simbahang Romano Katoliko Iglesia panahon sa Pentecoste, mo na ko pangutana. Ang 12 ka apostoles, membro ba kini sa iglesia? Yes or no? Tubag. Best direction moderator. Ayaw pagdagan sa 12 ka apostoles. Atong topic karon focus sa atong topic akong pamatud-aan nga ang Roman Catholic Church tinukod sa atong Dios nga mosigino sa Kristo. Ay dagan sa 12 ka apostoles daw sa layuan na nimo. Mr. Okay, counter. Proceed. Objection sa bro ha. Akong gi-present ganina bro, ako nag-present may tungod sa kaning 12 apostles. Ay kung mag-abot tag 12 apostles, mudagan ni magkat-kat-kat ani bisag asa lang. Focus Okay. Moderator's time. Oh. Okay. Moderator's time. Nasabtan ako, no? Nasabtan ako ang objection, no? Counter objection, proceed. Okay. Iya man kung giangkon og giawat nga ang pagtukod sa Iglesia Romano Katoliko panahon sa Pentecoste 33 AD mo nang gisundan nako siya sa iyang tubag. Unya kining apostoles ilang puning giangkon nga membro ni sila simbahan nganong lihayan man niya? Okay, ingani siya, no? Brother affirmative, ang imuhang tubag didto siya didto gigukod ang imuhang tubag ganina sa unang nga pangutana. So the counter objection is valid. Rephrase the question. Isa. Bro, isa bro. Ani mo guna bro, kung mugutan na siya sa kuha may tungod sa apostoles, no? About sa apostoles, wala mo ko'y problema diya kay namo ko itubag. Pero kung mugutan na siya about sa apostoles, wala man ko nagpamatuod mahitungod sa focus siya sa kung sa gi-present nako. Imo man ibungkagon niya. Nganong gibungkag man niya ingani moderators, ingani moderators Ayo, time. mo na bro. Moderators time, no? Okay. Ingani ang inyo hamanggong tema true church. Wala lagi kung saan. True church ang inyong tema. So, ang pangutana sa negative side, ang pangutana, base sa imuhang tubag ganina nga 33 AD. So, ang gipangutana sa negative side, i-confirm niya tong imuhang 33 AD, maunang nangutana siya sa ikaduha nga bahin, nagukro ang pangutana niya, tubag ni mong una. So, kaya bro, pag mo decision ang moderator, ato alang ikuano kay para moderate itong oras. Correct. Kay nakita naman nato ang both side nga objection. So, ipabalik na ko ang pangutana sa katapusan ni gayon, palihog ko. Okay. Anto ko itubag na. Pangutana ha. Matod mo ang pagtukod sa Iglesia Romano Katoliko panahon sa Pentecoste. Ako pangutana mo kini. Kanusa sila na membro ang 12 ka apostoles panahon ba sa Pentecoste? Yes or no? Tubag. Objection ko moderator, murag kaning puta na layo kay tinuod ni. Pero kung patubagon jud ko ninyo, ako ni taga-agtubag. Pero kung ato magong subayon Mr. Moderator, ang pangutana niya ang pangutana niya nagpuntarya sa 12 ka apostoles. Dili man mo ko matudaan. Pero kung tagaan ako tubag, tubagon na to. Mukhang Okay. Ingani magud siya, no? Moderators Kayo time. ang judwan. Ingani moderators time. So, ingani siya, since true church lagi ang inyong topic, din nitubag kag 33 AD ganina, diha kag gigukod sa mga Okay, bro. sa member sa church. Sa member sa church. Sige. Mao na Bagong na siya, nato ni kay bro, mani naka kuan. ingani, kung hisgot tawag true church, tanan nga member sa church diha, nalambigit na siya. Okay. Okay. So, ingani, i-rephrase na ko ang question sa katapusan nga higayon. Last na. Okay. usbon ako ha. Matod mo ang pagtukod sa simbahang Katoliko ni Kristo nga maong Romano Katoliko panahon sa Pentecoste 33 AD. Ako Yes. pangutana kini. Na membro ang mga 12 ka apostoles panahon ba sa Pentecoste? Yes or no? Tubag. Ang 12 ka apostoles panahon sa Pentecostes, bro.
sakop nahimo siyang sakop sa simbahan nga tinukod ni Kristo. Nga naman, buhat 11:26 sa Okay. panahon nga si Kristo gilansang sa cross, ang tanan nahimong Kristiyano ug ang mga apostoles matawag nato Kristiyano. Nga naman, tungod kay sakop man sila nga diin nahimo silang apostoles sa atong Ginoong Hesukristo unsa pa ka panahon nga sa cross. Di ba? Tubag si mga tanan, natubag nga mga apostoles, mga Kristiyano man to, subuti pa sabot, wala masayop ang referensya kong gamit, nga nagsugod sa Jerusalem ang mga ang pagtulunan sa Roman Catholic Church. Moderator's time, ingani siya no para mahapsay ta. Palihog ko affirmative side. Naamangod ang timer diri sa screen. Kung makita nimo, naalang tay 30 seconds nga tubag sa pangutana. Okay, base pod sa rules na to ang gikasabutan ganina, kung categorical ang question, kinahanglan mo tubag sa og categorical bago mag-explain. Yes. So, i-confirm lang nako, bro, para sa to be fair, no? I-confirm lang nako ang imuhang tubag dito sa pangutana ganina kung yes ba to or no. Bukat 2 1 ko. Okay bro. Okay bro. Sige bro, padayon bro. I-confirm lang nako affirmative side kung ang imong tubag yes ba to or no. Oh, to ba yes, bro, sang tubag bro. Okay. Sige. Palihog ko Pastor Romel. Next question. Sunod nga pangutana, matod mo ni yes ka nga ang mga apostoles na membro because Karon. sunod nga pangutana, kung doon ako'y mabasa nga sa wala pa sila moabot sa Pentecoste, apostoles na sila sumala sa 1 Corinto Kapitulo 12:28 nga wala pa ang Pentecoste, membro na sila, nagpasabot na wala pa sila na membro. O membro na sila daan sa simbahan. Wala pa ang Pentecoste. O yun ka, uso pa. Uyon ko na bro, kaya nasulat na sa Biblia, nga na may basa. Pero, kung nakabantay ta, sa panahon nga si Kristo nagsugod siyang ministriya, nagpili na siya 12 ka apostoles. Di ba? Pagpili niya 12 ka apostoles, dito niya giklaro, panahon sa Pentecostes, ng iyang mga apostoles na hingong ligon timos nga sapok-sakop sa iyang pundok. Naman diriyo, buhat 2:1 ngadto sa 41. Nya bantay ta nga mga apostoles ni Kristo nga diin mo magtutukod sa Romanong Katoliko. May tubag si mong pangutana bro. Next question, proceed. Okay. Matod mo, 33 AD, may pagtukod. Diyan Yes. yung pagtukod sa Bro, ejection moderator. Ingon ko ganina nga ang 33 AD sakop sa 1st century. Nga diin gigamit nako karon ang mga referensya ang Roman Catholic Church nagikan sa Jerusalem nga nasugod sa 1st century. Moderator's time, no? Ingani. Para mahapsay ta. Mamalihog ko pag nahuman na og tubag. Pag nahuman na og tubag ang pangutana, atong katawan ang nisunod nga pangutana. Yes. O dili sa magbat-in kay para tinaw ang dungog sa ato ang mga viewers. Naalay 30 seconds nga dito sa motubag. Okay, mamalihog ko. Next question, proceed. Sunod nga pangutana, muuyon ka ba nga doon na iglesia nga gipaila ni Kristo before Pentecost? Yes or no? Tubag, yes, sa Biblia duna na iglesia. Pero ang iglesia nga gibutang diha dili na iglesia ni John Smith. Ha? Dili na iglesia sa tao, bro. Kundi iglesia na ni Kristo. Sa Matthew 16:18, dito siya nagtukod, no? Wala niya nganli. Una ka, ang imong basahon karon kanang si John Smith, direkta nga pag-istorya dapat mubasa ka ang kuno nimo dapat na John Smith ha. Kung wala John Smith, di mo do, di na kamo. Okay, next question, proceed. Okay, sunod nga pangutana. Matod mo nga sa wa pa ang Pentecost, naa na iglesia nga gipaila ni Kristo. Akong pangutana, kining mga membro ni Kristo before Pentecost, na bautismohan, nawalihan na, iglesia na ba ni sila o dili pa? Tubag, natural iglesia, no? Sakop man ni Kristo. Pero kanang iglesia ha, bro, mao na ang iglesia nga giingon sa verse sa gigamit nako nga mga ebidensya nga nagsugod sa Jerusalem nga diin walay lain kun dili ang Romanong Katoliko, dili ang Baptist Church. Kinatukod 1609 man. No, ang Roman Catholic Church maoy makakonek sa Biblia nga atong gamiton. Dili kamo kay layo ra kay mo tinod, bro. Next question, proceed. Okay. Matod mo naa na day iglesia
Yes, So, bro. ang Pentecoste, Yes. so ang pangutana mo ni, asa may insakto sa imong tubag? Katubang sa 33 AD panahon sa Pentecoste ang pagtukod or katong akong gipangutana nimo nga naa na gipayla before Pentecost? Ang insakto katong akong gi-present ganina ug akong tubag sa imong gipangutana nga diin way laing mga connect didto sa Jerusalem nga diin nasugod pagsangyaw ang maayong balita way lain kundi ang Romanong Katoliko lang dili ang Baptist Church. Kaya ang Baptist Church hapit na 2,000 ang edad sa kalibutan mo pay pagtungha. Next question, proceed. Nga pangutana, naabay mabasa sa Biblia nga si Kristo gibautismoan og Katoliko na wala? Section Nutritor, labot man ang baptismo ang kalaban mo dito. Bro, excuse me sa bro, ayaw pag-abot mo baptismo bro. Murag naglisod naman kasi pangutana. Okay, also Joke lang, bro. Also objection, Brother Brian. Objection ko, monitor, abot naman siya baptismo, nagisgot naman siya kanus sa gibautismohan si Kristo. Nagisgot na siya, nabay Kristo gibautismohan sa Katoliko. Kung nalisod ka na bro, lisod ka na. Lisod si... Okay, counter objection, proceed. Okay. Iya man kung pamatud-an nga si Kristo nagtukod simbahan Katoliko. Lisod pag di Katoliko si Kristo kung dili niya pamatud-an. Mo nang ipangutanan na ko siya kung si Kristo gibautismohan ba o Katoliko kay kung di Bro, ka mabautismohan, di mo ka Counter objection. Kadali lang. Moderator's time. Nakiter naman ang objection, affirmative side. Ato ang ikiter ang counter objection. Okay, sorry. Proceed, basta. Okay, sunod pangutana, bro. Okay, next question, proceed. Remaining time, 3 minutes and 58 seconds. Okay. Diya sa Mateo chapter 18 verse 17, matud pa ni Kristo kung dunay membro sa simbahan nga magpabadlong isumbong sa iglesia. Akong pangutana mao kini. Natukod na ba ang iglesia sa wala pa ang Pentecoste? Yes or no? Wag ang iglesia sa Matthew 16:18 giplano ni Kristo nga iyang pagpuro. Please, Diin na po. Gitubag ko bro. una sa categorical. Okay, mamaliog ko, moderator's time. Kung categorical base sa to ang rules nga gibasa ganina. Okay, bro, balik-balik naman ni siya. Palihog lang ko, affirmative. Ano may laing putana niya akong gato. Okay. Rephrase the question. Proceed. Okay. Ako ko subong gini kay kung examine gini. Okay, Sa bro. Mateo chapter 18 verse 17, dunay ipailan ni Kristo diya nga simbahan na anay mga membro before Pentecost. Akong pangutana, natungkod na ba ang iglesia before Pentecost? Yes or no? Tubag. Kung moingon kag iglesia natukod na, natukod na. Pero akong presentation ganina, kana iglesia nga yung gitukod, wala na nganli. Pero diri na ginganlan sa gigamit nato nga basihan nga mao ang standard referensya. Muna kung mangita kag litra por litra nga unsay ngalan anang iglesia nga gitukod diha, Roman Catholic Church batud sa tong bisis karon. Muna tubag sa putana. Dili John Smith 1609. Next question. Proceed. Okay, sunod nga pangutana. Kung natukod na ang iglesia before Pentecost, ni si Kuwahi sa mutubag ganina, akong pangutana, kinsa maning mao nga iglesia nga doon na membro sa Mateo 16:17 nga kung doon ay magpabadlong disiplinahon. So, kung wala iglesia dire, so sa ato pa, hindi mong pag sa imong gipamatud-an karon. Tubag. Ikaw ray gaingon nga dunay iglesia na diha. Muna gitubag te ka nga kana iglesia hang gigamit nimo sa Matthew 18, iglesia na lang na wala na nganli. Muna ginganlan na diri sa history nga akong gigamit. Og diin ang history gitagag pagtugot sa Biblia. Muna gigamit ko og history tungod kay ang history gitagag pagtugot sa Biblia. Ningon ang history nga Jesus Christ mao ang matuod nga magtutukod sa simbahang Katoliko. May tubag simputan na bro. Next question. Proceed. Okay. Sa Acts chapter 1, dunay 120 ka mga tinun-an diha nga nagpaabot sa pagkunsad sa balaang espiritu. Wala pa mo kunsad ang balaang espiritu nga gitawag og Pentecoste. Membro na ba ni sila? Yes or no? Tubag. Kanang 120 nga gamit nimo sa Biblia bro. Mr. Moderator. Tubag nito bro. Okay. Kanang Okay. Akong balikon kung categorical ang question, sumabagon sa categorical. Kung mag-explain og 30 seconds, go ahead. balik kay mo na bro. Kay nindot kay tubagon to. Okay, rephrase the question. Wala na Proceed. preparasyon dre. Okay. Akong pangutana mao kini
kining 120 ka disciple ni Kristo, sa wala pa ang Pentecoste, nag-abot sa pagnaog sa balang espiritong pangutana, membro na ba ni sila? Yes or no? Oh. Kanang 120 bro, membro na followers na ni Jesus Christ. Kay nana diri sa history akong gamit o basahan ako ha. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Roman Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 person were gathered there. They were followers of Jesus Christ. Natubag yung pangutana. Followers ng Jesus Christ. May lain na Romano Katoliko nga naman. Kay Roman Catholics may giingon din bro nga nagsugod dito sa Jerusalem. Kadiin giingon pud sa Lucas 24:47. Mo tubag sa pangutana bro. Next Okay, question. matod mo, membro na sila ang 120 sa simbahan. So akong dugang pangutana, pag abot sa Pentecoste, kinsa may gito na membro na manidaan sila? Tubag. Panahon sa Pentecoste, sakop siya sa first century. Sa panahon nga si Kristo nagtukod pod og simbahan, sakop gyapon siya sa first century. Kay matod pa sa kasaysayan ng paghihap sa kalibutan, nagsugod sa pangidaron sa atong Ginoong Kristo. Nga di nagsugod iyang ministeriya sa 30 nga edad ngadto sa 33. Ang 30-33 sakop sa first century. So buti pasabot kani akong gipamatud-an karon dili gikan sa akong kaugalingon una akong dili gikan sa mga dig-on nga mga ebidensya akong gamit. Muna bro nga, klaro kay bro nga si Jesus Christ jud mong founder sa timbang Katoliko. Wa ka kaguba bro. Imong gipamatud-an mo kayon. Okay, sunod nga pangutana, matod mo katong 120 ka mga tinunan wa pa mo abot ang Pentecoste. Membro na sila unya ang imong pagpamatuod during sa Pentecost ukod ang simbahan. Kasupaki akong pangutana mao kani pila ka simbahan di ay Objection moderator. Objection ayo ko butang-butang. Ingon ka ganina, dunay 120 ka mga tao panahon sa Pentecoste. Gitubag ti ka nga kanang 120 ka mga tao panahon sa Pentecoste, they were followers of Jesus Christ and they were awaiting to the coming of the Holy Spirit. They had the promise to send them from heaven. The day which the Holy Spirit came down and Moderator's time. considered. Naman na sa history. Okay, moderator's time. Sipago na to na. Ingani no. Palihog ko kung unsa ang objection ato ang i-address lang og tarong. Okay. Counter objection, proceed. counter ko Mr. Moderator. Kay unas tanan matod ni Agod nga ang 120 ka mga tinunan member na naka-record man ni nag-live po gud diri. Unya iyahang gipasipot karon iya nga follower. So akong pangutana mao kini kung wala pa matukod or membro na day sila, so akong pangutana mao kini kapila di ay gitukod ni Kristo yang iglesia kay membro na daan before Pentecost. Unya during Pentecost ang pagtukod matod niya. Okay, moderator's time. Labi na ko pungutan na to. Okay. Ingani no, mo rolling ta. Akong rephrase the question sa katapusan ng higayon. Proceed, Pastor Romel. Okay, akong pangutana, kapila gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Tubag Kay- kasara. Taysa wala pa mo akong pangutana. Moderator's time, kadali lang. Lamay na mo kay tubag bro. Kadali lang. Ang mamalihog ko kung wala pa na sige, bro. question o atuwasan ko anong paminawasan nato kay para matubag og tarong. Palihog ko about debaters. Proceed, rephrase the question. Okay, matod mo, membro na ang 120 katinunan. Unya, matod mo ang pagtukod during sa Pentecost. Akong pangutana, kapila gitukod ni Kristo ang iyang iglesia. Tubag kasara bro. Pero kung tagaan kog time sa moderator, akong basahon ning verse nga akong gamiton. Kasara si Kristo gitukod ang iglesia. Sa Matthew 16:18 wala nganli pero dito sa Matthew 16:18 future tense to siya. Ingon siya tukuron ko subuti pasabot katong nga time wala pa niya natukod. Nagplano siya ni promise siya nga iyang tukuron. Og diin pag-abot sa panahon sa Pentecostes, ang panahon sa Pentecostes sakop gihapon sa first century. Nga diin akong napamatud-an karon nga kaning first century nagsugod sa Jerusalem way laing simbahan kundi founder kundi tinukod ni Ginoong Kristo. Ug sa buhat 2:1 gipamatud-an nga kani di ay mga panahon sa Pentecostes gipamatud-an dinhi nga kaning natigom dinhi mao ni ang katawhan sa Dios nga way lain kundi ang Roman Catholic Church. Matod sa ebidensya nga akong gigamit karon. Okay, time's up. Okay. Og diha na human ang diyan nagtatapos ang unang yugto ng ating first round. Okay? Dito naman tayo sa diri na punta sa negative side. Pastor Romel, ang 15 minutes nimo magtugod sa diha.
Musugod ka. Go ahead. Pastor. Okay, mayong gabi kanatong tanan, no? Salamat sa ato ang Ginoong Dios sa dakong kaygayonan nga kita makapaabot sa mensahe karon nga kagabion. Unas tanan, ang akong kabang perting daghanang iyang gipang kutlo nga mga referensiya gihapon na noon nga katungod. Pero sa diyang gipangutanan ako siya base sa Biblia kay kini ko mag-isgot og church history, ang tinubdan sa kasaysayan nagsugod gyud na sa Biblia. Okay? So, siguro iya bulay nga mga ebidensya ilahaman na. Okay? Diyang gipangutanan ako siya gamit ang mga bersikulo sa Biblia. Pakimute lang sa uban rin, no? Okay. Now, ang akong katbang mahadlok mutubag sa yes or no. Ganina sa akong mga pangutana, matod pa niya nga nung naabot ko nung kong apostoles, natural kay ang apostoles member man na siya sa church. So, natural unta imong angkonon nga mga membro sila sa simbahan nga imong gipasakupan. Imo tanang angkonon karon kay mulihay man siya magaigsunan. Ang akong usa nga gikataw-an tungod kay matod pa niya ang 120 ka tinun-an nga nagpaabot sa pagkunsad sa balaang espiritu, matod niya membro na sa iglesia. Pero sa iyang pagpamatuod, ang pagtukod sa iglesia panahon sa Pentecost. Gani pa na may libro dire, My First History of the Church, mabasa dire, Katolik man eh. Naapod rin kang Sok Fernandez nga ang pagtukod sa iglesia Romano-Katoliko panahon sa Pentecoste. Now karon, kapasar ba ng ilang doktrinas Biblia? Ang tubag dihi gyud mga kaigsonan. Nganuman, doon na ko'y 20 ka ebidensya nga mahatag letra por letra nga ang iglesia nag-exist before Pentecost. Okay? Now, di siguro na ako ni mahurot pero akong paningkamutan ang pipila ka mga ebidensya Biblia, ha? Biblia gyud di magyud ni mamakak ning Biblia kay pulong man ni sa Dios. No, mayo gini Biblia akong basihan kay aron mabungkag yun ang bakak. Now, evidences that the New Testament church existed before the Pentecost. No? Mayong kag Pentecost, mao to ang pagkunsad sa balaang espiritu. Sumala sa Katoliko, mao gyud na ang pagtukod sa iglesia. Now, karon, akong pangutana mao kini. Number 1, no? Before Pentecost, si Jesus do na nay gitawag nga panon. Before Pentecost, ha? Asa mabasa? Lucas 12:32. Unsay gingon niya? Ayaw kahadlok gamayng panon kay kamo gikahimutan sa amahan. Kinsa man ang panon diha? Ha? Ang panon diha sumala sa buhat 20:28 mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo Jesus. Before Pentecost, naanay panon. Nganong gitawag maggamay? Natural kay mao pa may pagsugod. Oh, so naanay church. Now karon, before Pentecost, naanay nagwali sa gospel. Gigamit niya ang Lucas Kapitulo 24:47. Unya ang iyang pag-interpretar kinaugalingon nga ang pagwali kuno nagsugod sa Jerusalem dili in town Marimar. Nganuman, ang pagsugod sa pagwali wala sa Jerusalem, naa sa Galilea. Buhat Kapitulo 10 versikulo 20 or 37 nga nagsugod sa Galilea. Katong gikot niya nga Lucas 24:47, mao to ang pagsugod sa pagwali sa mga apostoles or sa iglesia during sa Pentecost, nga nahimo silang witness sa pagkunsad sa balaang espiritu. Ikatulo mga kaigsunan, before Pentecost, doon na nay baptism. Mao tong ipangutanan ako sa ganina. Naabay mabasa nga si Kristo gibautismuhan og Katoliko? Paskang kisikisin niya mga kaigsunan. Mura siyang pantat nga naigo sa tubli.
kanang toble hilo man na sa isda. Perting kisi-kisi niya kay ngano naabot kuno kog bautismo, natural. Kay ang church nga gitukod ni Christ nagpractice og water baptism. Before Pentecost na anay pagpamautismo nga nahitabo. Natay mabasa nga si Kristo nagsugo sa pagpamautismo before Pentecost. Okay? So pertig yung hagbaa mga kaigsunan. Biblia pa kung gigamit, dili kay Biblia pa, wa ta magamit sa Biblia, mismo ang balaang kasulatan maoy nagbungkag sa doktrina sa simbahang Romano Katoliko nga maoy tinuod nga iglesia. Mo bitaw nang mahadlok nimo pamatuod ni si higalang Mark Bryan nga Biblia re gamiton kay wa man gyud ni siya bangkagan. Mo nang gamit sila references kunuhay aron halos kasigara mga reference ra gyud. Ikatulo magigsunan nga existed na ang church before Pentecost na anay Lord's Supper. Mateo 26:26. They are ordained ministers na nagipang-ordinahan nga mga ministers. Mark chapter 3 verse number 13 to 19. Church discipline. Mo na akong gipangutana ganina. Kung natukod na ang iglesia, kung ang pagtukod sa iglesia during sa Pentecost, nganong doon na may gipaila nga iglesia diri sa Mateo chapter 18. Kung natukod dito pa ang pagtukod sa Pentecost, nganong na may gipaila, ingon si Kristo, isumbong sa iglesia. Kung wala pa'y pagtukod, nganong na may pagsumbong, makasumbong di ka sa wa pa'y gitukod. Di man niya masabtan mga kaigsunan kay di man iluwas gud si higalang Mark Bryan, no? Walay bala ang espiritu. Dugang pa mga kaigsunan, there are already members. Kung ang pagtukod sa simbahang Katoliko panahon sa Pentecost, nganong naa na may daghang membro? Acts chapter 1 verse number 15, giangkon gyud niya mismo mga kaigsunan nga ang 120 katinun-an membro na. Oh, so kung membro na, naa nay church. Unya nganong pag-abot sa Pentecost gitukod, mo nang gipangutana nako siya, kapila di gitukod ang church? Isa ka usara. Unya giangkon na niya nga ang 120 disciple member na. Unya pag-abot sa Acts chapter 2 during sa Pentecost gitukod. Perting bunog sa iglesia kay gaduha di gitukod. Dugang mga kaigsunan, there is an election before Pentecost. Naa nay pagpili. Acts chapter 1 verse 21 to 25, gipulihan si Judas sa dapit sa iyang pag-aapostoles. Jesus commanded before Pentecost, no? Mateo chapter 10 verse number 1 to 5, naa na ang 12 apostles. Mo nang gipangutanan ako sa ganina, kanus adi ay na membro ang 12 ka apostoles during or before Pentecost. Perting kulbaan niya mga kaigsunan, nagtuo siya, nakapunto siya. No? Before Pentecost na ng 12 ka apostoles. Pero ang kon ba siya kay na mas Biblia uyon ko niya na. Imin kayo kay uyon din siya. No? Dugang pa magigsunan, si Kristo miawit sa iglesia. Christ sang in the church, Mark 14:26. They already have treasurer. Ang church nga gitukod ni Christ, dunay treasurer before Pentecost. John 13:29. They have business meeting. Na sila meeting magigsunan. Acts chapter 1 verse number 16:26. Kay ang Pentecost, Acts chapter 2 verse number 1 ganyan siya naitabo. Nya Acts chapter 1 wa pa na may tabo diya, waiting pa sila diya mga kaigsunan. Nya nanadayon ang pag-abot sa Acts chapter 2 verse number 41 to 42, the 3,000 who were saved during Pentecost were added unto them. Kung wala, no? Kung ang pagtukod during sa Pentecost, nganong ang gibautismuhan nga 3,000 ka mga tao, gidugang man sa iglesia, added unto the church. Oh, so perting hagbaa mga kaigsunan, no? Wa gyud siya ka panalipod ni ining mao nga mga bersikulo, perting daghanang bersikulo. Wala lang nakuhutda ang 20 ka ebidensya nga ang church existedo na before Pentecost. No, kay limitado ra man tong oras diri mga kaigsunan. So, now, ingon siya 33 AD natukod. No? Ya ang kanang 33 AD matud pa niya first century man na siya. Sakto man na siya.
Pero mo specific ka, during sa Pentecost, piti yung ganyan napita. Nga naman, katong giingon ako siya, primerong pangutanan ako, what is church? Matod pa niya, ecclesia. Nindot ta kayo, pag ingon ako niya, uyon ka ba nga ang ecclesia, Greek word man na, unya, ang meaning called out assembly, balibad siya magigsunan, basiwa siya kasabot, ana. No? Ang ecclesia, ang meaning ana, called out assembly, gipanagtawag or panagtigom. Pangutana, before Pentecost, naa ba'y gitawag? Naa. Mateo palandaan, doon na na'y gitawag, doon na na'y sugo. So kung wala pa ang church, nganong naa may gisugo? Matod pa ni Christ sa Matthew 4, follow me, and I will make you fishers of men. Himuon ko kamong mangingisda og tao. Unsay but pasabot, tig sangyaw, tig pangabig og galag, tig pamautismo. Mateo 28:19 to 20. Mabasa nimo diha na ana ang Great Commission. Before Pentecost na siya, Mateo chapter 28. Kung sa ingon niya, busa panlakaw kamog tudloi ang tanang kanasuran. Wala pa ang pagtukod, wana ni kaylap na. Ngunya kay abiman kay Mikaylap, Katoliko na yun di ay. Dili in taon marimar. No? Dili po Romano ang gitukod ni Kristo. Kay kung nagtukod sa Jerusalem, dapat nga lang taninyo Jerusalem Catholic Church. Di ba? Nga na ato sa Roma, tungod kay naaman dito magsugod ang ilahang doktrina. Oh, ilaha ram ng claim gud nga sila mao gitukod sa Jerusalem. Kay before ang church sa Jerusalem naa na may mga kaiglesiyahan sa Galilea. Kung sakto lang ni pagtuon si higalang Mark Bryan, di gyud na siya mo pamatuod nga ang pagtukod dito sa Jerusalem. Kay kanang 120 disciple, dunay upat diha nga gitawag gikan sa Galilea, Matthew chapter 4 verse number 18 to 22. Dunay pagtawag. Sa ato pa, before Pentecost na gyud ang iglesia. So mga kaigsunan, mga kagalaan ini nga kagabion, kanang kamo nalay balanse, timbang-timbang kung kinsa ang nagsultis tinuod. Siya ba nga nagpamatuod nga didto gyud gitukod sa Jerusalem panahon sa Pentecost, sumala siyang referensiya, or kini bang akong giyagyag sumala sa Biblia? Okay? Sumpaki kayo magigsunan, no? Mas iyang gipabura na yung referensiya. Ako, mas pabor ko sa Biblia, kay diri man nagsugod yun, diri man ang tinubdan sa pagtukod, mao man ni ang tinubdan sa kasaysayan. So diri gyud ko mo focus. Kay kumudretso ko dito gawas, nya wa diri makapamatuod sa sulod sa Biblia, sa ato pa dili mo itinukod ni Kristo. Unya dugang mga kaigsunan, napakoy oras, bro. Okay, padayon ko mga kaigsunan. 2 minutes and 6 seconds. Okay, 2 minutes. Okay. Naay gitawag og right time, right place, right baptism, right church government. Sa Biblia mga kaigsunan, dunay insaktong pagtukod. Ang pagtukod ni Kristo wala sa Jerusalem. Sumala sa Biblia. Naas Galilea. Ikaduha, kung ang gitukod ni Kristo nga iglesia mao ang Romano Katoliko, ang pangutana mao kini, mupasar ba siya sa panggobyerno sa iglesia sumala sa Biblia? Ang tubag dili. Kaya ang gitukod ni Kristo nga iglesia, ang iyang panggobyerno sa iglesia dili man hierarchy. Unsa man di ay gitawag og democratic church government. But pasabot walay labaw. Level ang tanang mga membro. Ang Katolik magigsunan na may labaw nila. Hierarchical form of government man ni sila. Pope. No? Sunod hantod pinakaubos. So dili gyud mo pasar. No? Ikaduha, right baptism. Ang gipractice sa Katoliko bo or pisik-pisik. Karon naman na sila nga dunay tuslob-tuslob mga kaigsunan. Pero sa Biblia, gituslob yun ang mga gipangbautismuhan. Kay kanang word nga baptism, gikan sa Greek word nga baptizo, immersion, submerge, or pagtuslob. So, wa mo pasar mga kaigsunan. Unya, ang bautismuhan,
mga dagko, dili mga bata. No? Wa gyud kay mabasa sa Biblia nga dunay bata nga uha nga gibunyagan or gibautismohan. Wa kay mabasa na. Ang gibautismohan katugyong mga naginulsol, mga mitog midawat ni Kristo, no? Sa ato pa, di kapasar sa mga marka sa pag-ila sa tinuod nga iglesia, sumala sa Biblia mga kaigsunan. Mayong gabi kanaton tanan og akong napahayag ang pulong sa Dios nini nga kagabion nga dibungkag sa pagpabarog sa akong katbang. Mayong gabi o God bless kanaton tanan. Okay, og diha na nahuman ang counter sa negative side ngadto sa affirmative side na stat. Okay, direta sa cross examination sa affirmative ngadto sa negative side. Na kay 10 minutes Brother Brian, affirmative side, na kay 10 minutes magsugod ang imong 10 minutes sa diyang musugod ka pangutana. Go ahead, bro. Unang pangutana. Ingon ka ganina ang tinubdan sa kasaysayan gikan sa Biblia. Tama ba akong nadungog sa iyo? Tama ba imong gingon sa iyo? Tama kayo. Ngano man, Very good. dire nagtukod si Kristo, mabasa man sa Biblia, wa man kay mabasa dito sa encyclopedia nga dito yun ang pagtukod kay kung wala ang Biblia, wala makasulat dito sa encyclopedia. So ang pinakatinubdan sa kasaysayan dito yun sa Biblia. Sunod ka pungutana. Sato Next pa question. sato pa bro. Ingon man ka nga ang tinubdan sa kasaysayan gikan sa Biblia. Sato pa mutuo kag kasaysayan. Ang tubag, yes. Biblical history. Diya sa Biblia, kasi sa mo na nato karon, mo bito ng Biblia gibasihan kay mao ni ang tinud-anay nga kasaysayan sa balaang kasulatan nga maoy pinakabasihan sa tinubdan nga kasaysayan. Mo kasaysayan naman ni kay nahuman na nahitabo naman ni siya. Sunod ka po. Karon kay mutuo magkakag kasaysayan. Matud pa sa nasulat sa kasaysayan bro. Matud pa din nga Catholic Church term generally applied to divine society founded by Jesus Christ. Tuuhan nimo ni dili. Dili, kay ngano inyo man ang kasaysayan dili na biblical history nga mao ang Biblia. Pa inyuha ng history dili na tinubdan kasaysayan. Time is diya. Tagay ko. Kadali lang, moderator's time. Ako pabintubag ba? King ani siya no, mamalihog ko website. Ayaw lang sa kayog batin basta mo napa sa panahon sa pagtubag kay para maklaro na to ang tubag. Oh, pagkasan po Brian. Okay. Next question, proceed. Okay. Matud nimo nga dili ka motuo sa encyclopedia kay ako ani. Tama ba? Akong tubag, yes, di ko mutuwa ng encyclopedia kung musupak sa balaang kasulatan kay ang pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia dili man panahon sa Pentecoste. Imuha man ang igamit nga referensya aron pod kunuhay mo barog ang imuhang gipamatud-an. Sunod kay pumunta na pa niyo. Sato pa. Okay. Sato pa kay matud nimo mutuo ka pero dili ni mutuuhan usa mo gitinuod mutuo ka sa atong basihan kay atong maninggi mo man atong basihan bro ikaw may nag-ingon ani ihatag kita ng referensya mutuo ba ka ani klaro lang gyud mutuo ba ka ani o dili Kay tubag akong tuhuan ang balaang kasulatan ikaw may affirmative ngano tuhuan man ako na imong gibasihan ikaw ang trabaho ang pagbungkag sa imong gipamatud-an ang gituan ang balaang kasulatan ang Biblia kay di man ni mamaka. Pero 17 verse number 7. Pero di man ka mutuo ka history mutuo ka sa inyong libro Tubag ang unsa mga libro? Ako sa clarify dito. di na wala ka kabalo sa inyong libro kabalo gani ko Unsa libro Mr. Moderate paki Moderator's time. Okay, moderator's time. Ingani no, the negative side have a right to confirm or examine the Bible. Bro Brian, palihog ko. I-examine sa nasa okay kay basig kung asa na libro dapat ningon siya ganina bro nga dili siya mutuo kasaysayan pero mutuo siya pag nahaom sa Biblia
So ari na lang ko mangutana sa ilang libro ang gitawag og Baptist History by John T. Christian. Tanawan na niya bro, volume 1, page 357. Ang giingon din ni bro, mutuo ba kanyo dili? Inyo man eh. Okay, tubag, di ko mutuan na. Gawas kong mabasa ni mo diya nga ang author diya, Genuine Missionary Baptist. Ako lang tumala, imuha mabasa. Pero kung di So, mabasa, okay. Ingon ka nga ang Genuine Baptist. Ako oras sa pagtubag isang sapaw, pagbato pamatasan sa ipti magaga. Okay? Dugan ako. Okay. So, di ko kung mabasa diha nga ang author diya, Genuine Missionary Baptist, tumala sa imong mabasa. Pero di mabasa, but pasabot, tinutumo na nimo. Sunod ka pangutana. Sa ato pa, ningon ka nga Genuine Baptist ang imong gipangita. Matod pa sa inyong history, the Baptist, History of the Baptist by Thomas Armitage, page 397, nga si John Smith gyud ay, no, ang sinugdanan nganong dunay Baptist Church nga miabot. No? Ang pangutana, kay si John Smith man gyud ay ang sinugdanan, no? Siya magud ang sinugdanan. Si Jesus Christ ba nga nagtukod og simbahan diha sa Biblia? Og si John Smith nagtukod pod og simbahan diha sa inyong libro? No? Kinsa man joy imong gipaaniban anang duha? Kana si John Smith nga nagtukod og simbahan matod sa inyong Biblia, sa inyong libro, o si Jesus Christ nga nagtukod og simbahan matod sa Biblia? Mo na tayo mapangutana? Gusto mo na ko? Sige, bagay. Way klaro. Sige, tarong Tarong na ko. Kana lisod. Sige, Matod sa inyong history, John Smith is properly regarded as the founder of the Baptist Church. Volume 1, page 37. Nya matod sa Matthew 16:18, si Kristo nagtukod og simbahan nga wala nganli. Ang pangutanan nako, asa man ang simbahan nga tinuod ani? Ang simbahan ni John Smith o ang simbahan ni Jesus Christ? Akong tubag, ang tubag, no? Ang tinuod nga gitukod ni Kristo kanang mabasa sa Biblia ug mao nay among gipasakupan 30 AD ang pagtukod ni Kristo sumala sa Biblia kanang imong pasangil nga John Smith wa yung kay mabasa diha ba nga gitukod ni John Smith mga Missionary Baptist i-specific no unsa nga Baptist kita nga mabasa kung mabasa ba diha Missionary Baptist sunod ka pangutana. Sa ato pa, dili nimo ang kunon nga si John Smith ang sinugdanan nga naa yung simbahan. Ang tubag ano ang kunon man kunang wa man ko ni John Smith ang akong nailhan sumala sa balaang kasulatan si Jesus Christ nagtukod sa iyang iglesia ni adtong 30 anno Domini dito sa Galilea. Sunod ka pangutana. Proceed. Okay, dili man nimo ang kunon si John Smith, pero giangkon man din ni sa inyong libro ang History Baptist nga siya gud ang founder, gani nagbunyag-bunyag pa kaysa sa kaugalingon gid niya. Yapil-apil pa niya rin si Hilwes. Yapil-apil pa niya bunyag niya. Ningon pag siya pagtumoy, uy, mali man akong bunyag. Ningon pag siya. So dili man nimang kunon, di ta kapugson. Ang pangutanan nako, naa ba kay basihan nga ang Baptist Church dili tinukod ni John Smith? Naa ba wala? Naa sumala sa Biblia. Ako nang pamatud-an nga ang tukod ni Kristo pinadala. Okay? Sumala diha sa Mateo chapter 28, iyang gisugo, iyang gipadala ang iyang iglesia. Na mautismo kay kini mangong baptist ang buot pasabotan na trabaho na siya. Ang trabaho mao ang pagwali sa gospel o ang pagpamautismo. Sunod nga pangutanan. Sa to pa, but nimong ipasabot kung unsay mabasa mao ituhan. Yes, sumala sa ato ang gibasihan. Kay kinahanglan basihan ang mabasa man gyud, no? Kay Okay. mabasa imo dihang tuhuan nga wa man kay mabasa. So Okay. sumala sa ato ang topic karon nga ang basihan, no, nagyo kay basihanan, kay makita na kay mabasa gyud nga pulong aron imong tuhuan. Itong tuhuan nimo nga pa kay mabasa. Sunod ka Karon, kay ang mabasa man ka mo'y basihan, ang pangutanan nako, mabasa ba sa Biblia nga si ang Genuine Baptist maoy tinuod nga simbahan nga diin tinukod sa usa ka founder nga mao si John Smith? Mabasa ba ang pulong John Smith sa Biblia o dili? Okay, ako sa i-clarify ha. Unsa man na siya kanang verbatim or
gusto ka o kahulugan? Di ingon man ka nga, di ingon ka mabasa mabasa. Kana Ayun Mr. na po, Moderator. di bro, excuse bro bro. Moderator's time. Objection. Di ako sa object ako may Ngani. Ato asang i-cater ang objection. akong objection is ako paki-clarify nga gusto ba niya litra por litra or batim ba gyud nga maunang iyang gilitok aron ako matubag og insakto. Okay, counter objection, proceed. Okay. Wala na ko objection bro. Proceed na ko sa pangutana. Okay, proceed sa question. Okay. Next question. Taga Pilipinas ba ka bro? Yes, of course, klaro anang Salamat. Bisaya dako. Karon ka taga Pilipinas. Sa Cebu, Di, ako oras pang pangutan na pa. Sorry. Oh, Pilipino kay ko nagbisaya. Okay? Na-address sa Cebu. Wa ko sa Japan, bisag mo ko Japan nga Bisaya kung dako, nataw ko sa Maramag Bukidnon, Pilipino yo kung dako. Una nga ang imong pangutan na murag layo ng Kristino. Sige, sunod yung pangutan na kanang lisod kay palihog. Next question, proceed. Hinday ang tingog, bro. Ingon man ka nga Pilipino ka, salamat. Nasayod ba ka sa history ni Gregorio Saide ug Sonia Saide? A unique nation by Gregorio Saide. Philippines man ni bro, istorya man ni sa Philippines. Nasayod ba ka ni wala? Tubag, wala. Kaya ano, di na ito, dili po na mo ang libro mo, nang di ko masahin. Lumapa na. Pesa ko, iputa naman na, tagay ko kape na, para masayran ako. O, sige, tagaan kag copy bro. Ingon man ka. Mato din ni bro sa Philippines, di man niya ako, Philippines man nakabutang dito. Oh. Ingon din ni, the greatest legacy of to Spain to the Filipino is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Unsay nadungog nimo? Founded by Jesus Christ o founded ni John Smith? Ang tubag, founded sa Katoliko, dili founded ni Jesus Christ. Objection, moderator. Iyang giusab ang nasulat. Iyang giusab. Oh, giusab niya bro. Asmo na to. Unsa may nadungog nimo? Founded sa Katoliko or founded founded sa ni Jesus Christ o founded ni John Smith? Okay, counter objection, proceed. Okay, counter ko, Mr. Moderator. Kaya nga, una, wala man ko'y mabasa agad. No? Nga iyara may padungog. So, mas maayo siguro na kung basahon, no? Kaya aron ato ang tarong og tubag kay kung iyara ko istoryahan niya ako madungog ko'y basihan, dapat mabasa nako ang imuhang sige. aron ako ang matubag sa insakto. Okay, Sige. okay. Moderator's time. Okay. Rolling na to, no? Proceed sa question. Affirmative side. Okay. Kani akong gigamit bro, i-search lang ni diha bro kay Philippines a unique nation by Gregorio Saide og Sonia Saide man eh. Nya mao man ni atong basihan bro, mao man ni atong gipirmahan atong kasabutan nga mao ning business nato. Ang giingon din ni bro kay magkakabasaan ni pasabton ta ka. The greatest legacy of Spain daw to the Filipino people is Christianity. Sa Pilipinas man istorya man sa Pilipinas. Specifically, the Roman Catholic religion, strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ang pangutanan nako bro, unsa may nadungog nimo? Founded ba, nakadungog ba kag founded Jesus Christ o wala? Wala tungod kay ang akong gibasihan ang kasulatan nga si Kristo nagtukod sa iyang iglesia ug imong gipulong nga di wala nganling nga Catholic Church. Sa ato pa ang imong gisulti karon wala mosibo sa imong gibasihan nga Biblia, so dapat unta mo coincide muhaom ang duha nga imong gibasihan. So dili nimo na dapat ipamugos nako kay kung imo nang ipamugos mahog na siya nga wa na ginada. Sunod ka pangutana. Ingon ka na wala kay Okay, time's up ingon na. ka. Napaisa bro last. Bro, time's up na. Last na Okay, to. okay. May sobra na gani. May sobra na ang second sa quiz answer. Okay bro. Okay, og diha na humaan na nga to ang cross examination sa affirmative ngadto sa negative side. Okay, diri na punta sa conclusion. Muna og conclusion nga to ang negative side. Pastor Romel, naa kay 5 minutes kadali lang i-set na ako 5 minutes.
Okay. Nagstorya pa. Okay, 5 minutes, Brother Romel. Pag magsugod ka o istorya, magsugod Bukol ka. ata ni. Go ahead. Okay, ay pakimute lang sa Bro Brian. Ah, sorry bro. Una, no, as conclusion, sa tibuok niyang pagpamatuod, kung imuhang basihan ang iyahang gigamit nga mga referensiya, sa ilahan man ang mga referensiya, kaugalingon, wala muhaom sa balaang kasulatan. Tungod kay iyang ipamugos nga mao gyud ang tinuod nga tinukod ang Romano Katoliko sumala gyud sa ilang referensiya. No mao gyud iyang ipamugos labi na katong katapusan niya nga pangutana. Di gyud kumuang ko na kay ngano man wa man na mabasa, di man po na mapamatud-an sa Biblia. Okay, sa gikaingon ko na si Kristo nagtukod sa iyang iglesia ug iya kanang gipamulo nga wa gyud nganli. Unya ilang ginganlan sa ilang libro. So nagtumutumo na sila na, no? So mga higala niini nga kagabion, ang akong kaatbang nakita nato no ang iyahang pagpamatuod nga tuara gyud siya nag-base sa iyahang reference. Wala gyud siya mag-base gyud sa Biblia nga mao gyud pundasyon sa kamatuoran. Di mamakak, di masayop kay kamatuoran man ang balaang kasulatan. Mukod lang siya verse aron mohaon sa iyang reference. Gamit siya number 1 katong gitawag og Matthew chapter 16 verse 18 nga si Kristo nagtukod og iglesia. No, mao gyud ni paborito nila nga bersikulo. Pero during sa Matthew 16:18 ang ilang katumanan dito kuno nitabo sa Pentecost. Oh. So mga kaigsunan, mga kagalaan, wala makapamatuod ang atong kaatbang sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. No? Pastor, nakapamatuod ba siya sa sumala sa referensiya? Kung siya ay pasultion. Kay siyempre, ilaha man ang mga reference. No? Unya, katong iyang ipamugos nga si John Smith ang author or ang founder, ako siyang gipangutana, mabasa ba diha nga ang gituko ni John Smith mao ang Mission Baptist Church? Hindi po siya musulti, hindi po siya muangkon, hindi po siya muhatag. No? Muproceed siya sa laing pangutana. So kung mga kusar, mamasangil ka kanang ligon gyud nga ebidensya. Oh, pero matingala ka ba? Wala gyud kunya gipangutana sa katong akong pagbungkag nga evidences that the New Testament church that existed before Pentecost, wa gyud siya dito mangutana ba? Natingala ko man tag pangutan-on ko niya da. Pero wa siya mangutana nga naman. Kay balo siya nga dili siya makapamatuod sumala sa balaang kasulatan. No? Kay balo siya nga sayop ang iyang gipamatud-an. Sumala sa iyang tubag ganina daghan kayo mga tubag mga kaigsunan nga wa gyud klarong tubag. Naam gito'y klarong tubag pero diri ni haom, diri ni pabor nato. Kay pag-ingon nako magigsunan, kinibang iglesia nga gipaila ni Kristo do na bay membro before Pentecost, yang tubag do na. Okay? Pero sumala silang libro kining gitawag My First History of the Church. Ako basahon diri magigsunan sa page 7, mabasa na to diri no? Ingon diri, Pentecost, the birth of the church. Mabasa diri, no? So ang pagtukod sa Iglesia Katoliko during sa Pentecost, napoy booklet diri ni Bro Sok Fernandez diri sa Cebu. Usingon niya, nasayran usab nato nga pagkunsad sa Espiritu Santo nga mao ang kahingpitan sa pagkatao sa Iglesia sa Ginoo nahitabo sa tuig 33 AD didto sa Jerusalem samtang kanang nga okay. So during sa Pentecost gyud ay ang pagtukod. Pero mga kaigsunan, ang balaang kasulatan mismo mo inibungkag sa iyang gipamatuod ganina mga kaigsunan. So dalay ko ng Dios niini nga kagabion, no, nga ang akong kaatbang naluoy ko magigsunan kay kusog kay mamirsonal unya di mo tarog tubag. Pero nga namin gina mga CFD purya lang sa mga formal nga makig-debate, no?
Pero sagad sa kuang ma-encounter, puro man mga personalay mag-igsunan. Pero expect na kita daan yan, no? So, God bless o mayong gabi kanaton tanan. Okay, daghang salamat negative side, Pastor Romel. O dirita sa conclusion sa affirmative side, Brother Brian, naa kay 5 minutes. Okay, mayong gabi pag-usab sa tanan. No, kabantay ta sa tong igsuon nga murag pa-victim trada niya akong bro in town oy. Na personal daw ko, asa man ko in town na personal oy. No, nagan mo jud nakadungog sa tong live karon. No? Una, kabantay mo sa iyang pagpasabot. Gani, nigamit siya og Biblia. No? Paggamit niya og Biblia, ang Biblia nga nasulat Bro Mark, nihinay imong audio. Kani bro. Okay na. Stop some time bro. Stop some time. Okay bro. Okay. Okay na bro. Hello. Okay na bro. Okay na, go ahead. Okay. Kung nakabantay ta, no? Tanan nga mga referensya nga akong gigamit karon, Biblia og referensya nagkauyon. No? Ayun pa siya, ang referensya daw, o ang kasaysayan daw, ang tinugdan daw, nagikan daw sa Biblia. So, buti pasabot, nga miuyon siya sa referensya nga akong gigamit, kay nagikan man daw sa Biblia. Og, nagpasalamat ko kay nituo po doon siya sa giingon ni Propeta Isaias 4:41 nga ang kasaysayan mao ang Dios mo itag-iya. Nagbuot sa dagan sa kasaysayan, no? So klaro kayo, hubot sa utso, basahon daw sa kasaysayan, no? Muna nga miuyon siya kay ang kasaysayan daw tinubdan sa Biblia. Pero kung basahag kasaysayan nga litra por litra nga nakabutang nga ang Roman Catholic Church tinukod sa atong Dios nga mao si Ginoong Kristo, dili niya dawaton. Pero anong dili man niya dawaton nga gidawat man niya ang debate nga ang basihan mao ang mga standard nga mga referensya og Biblia. Subot ipasabot kay wala man niya gidawat, wala dili man niya dawaton kay dawat niya nga biblical basis daw og referensya pero dili na siya moangkon, subot ipasabot naa siya'y gitaguan. Unsa ka nang iyang gitaguan, no? Iyang gitaguan diha sa iyang kasing-kasing dili siya gustong maablihan ang iyang kasing-kasing aron diin masabtan niya ang kamatuoran. Para man kayo na kay gisupak man niya natural kung supakon nimo ang kasaysayan gisupak sab nimong Biblia nga naman ang Biblia may nag-ingon nihatag pagtugot sa kasaysayan kaklaro ana, no? Ingon ang kasaysayan sa Biblia nagtukod si Kristo og simbahan, wala nganli. Pero ang kasaysayan nagitagaag pagtugot sa Biblia, nagtug-an sa pundok nga gitukod ni Kristo nga wala nganli nga diin sa kasaysayan gitagag pagtugot sa Biblia niingon ang Roman Catholic Church mao gyud ang tinukod sa atong Dios nga mosinong sa Kristo. Karon kay di man siya modawat kasaysayan. Tingnan nako o kaning libro ninyo modawat ka ani. Naglibog ko di pud siya modawat. No? Di pud siya modawat. Kung naman galing na minaw karon, i-search ninyo ni Baptist History by John T. Christian, Volume 1, page 357. John Smith is properly regarded as the founder of the Baptist Church. History of the Baptist by Thomas Armitage, page 397. In 1609, John Smith baptized himself upon confession of faith and then baptized Louis and said, "This was the first Baptist." Klaro kayo? Kayo? Pero maglibog ka, puro lang nilihay ang akong amigo. Ano kaha nga dili niya dawaton ang mga bisis nga among gisabutan. Nagsabot man mi ani. Diri pa lang daan makita nimo nga naa siya'y gitaguan. Unsa may gitaguan niya? Dili siya gusto maungkat ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga diin gibasa nako sa Biblia og referensya nga nagpaingon nga ang Roman Catholic Church walay laing magtutukod kundi ang Dios nga mao si Ginoong Kristo. Nagkasabot man ning kasaysayan ng Biblia. Kay ang Biblia hubot sa utso, Isaias 4:41, ang kasaysayan gitagaag pagtugot sa Biblia nga diin atong basahon. No? Klaro mo kayo sa pako na to na. Kung niingon ang Dios nga siya'y magbuot sa dagan sa kasaysayan, kinsa man ta nga musupak sa nasulat sa kasaysayan. No? Kinsa man ta. Karon ako na po siyang gibasahan taga Philippines ba ka bro? O ningon sa taga Philippines ko. Karon ningo, nakabalo ba ka sa history sa Philippines, a unique nation by Gregorio Saide and Sonia Saide? Nakabalo ba ka? Wa ko kabalo ana. Patay oy, bantog ra day nga kulang ang iyang kahibalo. Ano man? Ano man? Kay
dili day siya himasa og sulat sa kasaysayan. Anong dili man sa himasa og sulat sa kasaysayan? Tungod kay supakiro siya sa Dios. Anong supakiro man siya sa Dios? Tungod kay ang Dios niingon nga ang kasaysayan iya sa Dios. Nya, supak-supak supakiro man siya sa Dios. So buti pasabot, natural dili siyang basa kasaysayan. Gisupak ganyan lang founder unsa pa ka ning Dios. Unsa ingon silang founder? Ingon silang founder in 1609, John Smith baptized himself. Bunyag-bunyagan niya yung kagalingon. Bubuan siya kanyang tubig yun sa kanya pagpormato. Maningon siya, ay, mali mo din akong gibuhat. So, ang ilang sinugdanan, klaro kaayo nga dunay mga sayop nga nabuhat. So, ganahan ta magpaanib ba ng simbahan na, nga sa sinugdanan pa lang, hindi natukod ilang simbahan, na may nilutaw nga hindi nagsulti, nga ang ila di ang founder na sayop. So, ang ilang simbahan, gitukod sa usa ka tawo nga, unsa man, nga, ino na to, bakakon. Bakakon, nasayop ba? Mumikingon. Nasupako na to na. Usbo na ko, ang kasaysayan, gitagaag pagtugot sa Biblia. Nga naman, tungod kay ang Biblia, nagpasabot nga wala tanan na sulat sa Biblia. So, wala gyud tay mahimo. Ang musupak sa kasaysayan, supakiro sa Diyos. Okay, times nga musupak mo sa kasaysayan. Okay, time's up, time's up. Okay, daghang salamat sa conclusion sa atong affirmative side. Og Bro Brian, natagaan ta ka og 1 minute pagpasalamat. 1 minute. Okay, go ahead, bro. Hinay mo audio. Bro Romel, sa akong katbang, no? Kaniya to, bro. Gisabot man nato ning atong mo natong basis unsa ba diha? No, kaniya to, bro. Inambigo lang ni nga pagpakilong tugi. Kung naman tay mga nadungog nga mga murag lahi paminaon, natural lang na, no? Ato naman ang gisabot daan ingon makaganina. Pero nagpasalamat ko sa panahon, no, sa panahon nagihatag nato karon bisan pagsugod nagdalugdog pero niundang man o gawas ana, nagpasalamat ko sa tong moderator gitagaan tag mga panahon nga diin magkapaabotay ta sa tong isig pagtuo, no, og sa mga viewers nga mga viewers nato karon, mga naminaw, mga listeners ni mo live nato karon, nagpasalamat ko sa tanan og labaw sa tanan sa tural sa Dios Amahan, no. Og gawas pa niana, bro. Dili nato dibdibon ng atong debate karon kay kaniya to argo lang man no, pangatarungan isig pangatarungan lang man niya to base sa atong mga nakutlo nga mga ebidensya muna nga hinaut ko nga wala tay kaning ana bitong bation nga mga kay kitang tanan nagtuo jud ko nga bisag man naglahi tag pagtuo nagtuo ko at kitang tanan kay pagkatao dinhi sa Dios nining kalibutan nga dunay tumong, no, nagtuo jud ko na. Thank you. Okay, salamat sa pasensya na, bro. Affirmative side. O direta sa pagpasalamat sa negative side, Pastor Romel, go ahead. 1 minute. Okay, una ko pasalamatan ang buhay nga Dios, no, sa iyahang mga pulong nga iyang gipaabot karon nga kagabion. Ikaduha, ang moderator, no, nga mo'y naghago sa pagpatunga. Ikatulo, ang kaatbang sa iyahang oras, no, nga paghatag og panahon o pagdayon ba ni dayon yun. Nya ikatulo, ikaupat ang tanan ng mga viewers karon nga kagabion. Salamat sa inyong pakiguban sa amo ang discussion karon nga kagabion. Og salamat usab, no, sa mga kining mga follower, no, diri sa Ancient Order ni Brother Sean o sa tanan nga mga nag-follow diri sa TikTok, no. Salamat kayo. O dalay ko ng Dios nining kagabion. Okay, thank you. Sa dili ta mahuman ato ang humanon ni closing prayer, Pastor Romel. Imuhang panahon. Sige, magampot ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan nining takna sa kagabion. Ang imong mga pulong o Dios amo ang giisgutan. O ikaw nasayod o Dios kung asa kanamo ang nagsultis kamatuoran. Siya bang mas ni base sa mga referensiya o ako ba nga nagbase sa imong mga pulong nga ikaw nagtukod og iglesia sa wala pa mahitabo ang Pentekoste? Naana ang pagpili nimo sa 12 ka apostoles. Og salamat o Dios sa imuhang kaalam ug kahibalo. Salamat sa balaang espiritu nga nagagiya Amahan. Nga diin ang imong mga pulong lunsay kamatuoran
og dire nagsugod ang kasaysayan amahan. Kung doon na may mga kasaysayan nga gihuptan sa ubang mga pundok, apan wala muhaom sa imuhang mga pulong, kini usa ka dakong bakak o Dios. Tungod kay ang imong mga pulong sumala sa Juan 17 bersikulo 17, balaana sila pinaagi sa imong pulong kay ang imong pulong kamatuoran. Nagpasabot o Dios nga dili masayop ang imong mga pulong. Kung ang imong pulong nagtudlo nga ang imong iglesia naa na before Pentecost, kung dunay nagpamatuod, dunay nagtuo nga during sa Pentecost ang pagtukod, nagpasabot o Dios nga kini wala muhaom sumala sa imuhang mga pulong. Og niini nga kagabion o Dios sa mga nakadungog, ayaw tuguti o Dios nga magpabilin ang ilang garbo silang kasing-kasing. Hinaot o Dios ilahang susihon ang balaang kasulatan. Ilahang susihon ang mga marka sa pag-ila sa tinuod nga iglesia. Tungod kay mao kini ang pinakabasihanan nga kamatuoran o Dios. O bisa pa man o Dios kung doon na may nakadungog karon nga wa pa makaangkon og relasyon nga na kanimo apan sumala sa imong pulong diya sa Juan 1:12 nga sa tanang mutuo ug mudawat kanimo imong hatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Hinaot o Dios, ikaw mag-ablay silang kasing-kasing, nga ilang tuuhan ang imong kamatayon ug paglubong ug pagkabanaw diya sa cross. Kay mao kadto ang bugtong makahatag kanamong kalawasan. Ikaw lamang o Dios sa pangalan ni Jesus. Amen. Conclusion mo tayo, bro. Amen. Okay. Yan no? Okay. Conclusion mo tayo, bro. Kaya lang. Ako ang i-end ang live kay para mubuo lang ang inyuhang kung gusto ninyo i-record or gusto ninyo i-kuan i-post, pwede ninyo siya i-download. Mo-pop up man pagkahuman sa kuan pagka mananing debate o mananing live. Kuwasan ninyo kuan Pastor Romel o Brother Brian sa inyuhang Okay. Okay, salamat kay Bro Sean sa oras nga imong gikahin mo. God bless. para mubuo lang ang ato ang record. Go ahead. Sige. God bless o mo out ako kay para mo po ra gyud. Salamat. Sige, God bless.